Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ni Ma'am Virginia. Sabi niya, tanong ko lang ma'am, kung ang survivor pensioner ay namatay na, mayroon pa ba siyang death claim or automatic na ba stop ang pensyon niya? Salamat. Okay, kapag po ang isang SSS spouse survivor pensioner ay namatay po, wala na pong makukuhang funeral at death claim sa SSS. Okay? Dahil ang kasalukuyang pensyon na tinatanggap mo po bilang survivor ay minana mo lang naman yan sa namatay mong asawa. Kumbaga hindi mo yan sariling contributions, guys. Minana mo yan sa asawa mo na kung saan siya po ang member ni SSS. At nakuha na po ang funeral at death claim ng namatay na member. Diba? So, yung death claim na nakuha mo, survivor, spouse, pensioner, yan yung nakuha mo na death claim. Kaya ka tinatawag pong SSS survivor, spouse, pensioner. Maliban na lang po ha. Maliban na lang kung ikaw SSS spouse, survivor, pensioner ay may sarili ka ring SSS contributions. Dahil kapag nawala ka, may makukuha pong funeral at death claim yung mga beneficiary na naiiwan mo mula po sa sarili mong SSS contributions at hindi sa pagiging survivor pensioner mo. Nagets niyo po? So ngayon, kung ikaw ay isang SSS survivor spouse pensioner lang naman. So what I mean po ay wala ka pong sariling SSS contributions. Pag nawala ka, stop na rin po ang pensyon na natatanggap mo mula sa SSS. Kaya nga po di ba, nire-require po ni SSS ang ating mga survivor spouse pensioner na mag-comply po kayo ng AKOP or Annual Confirmation of Pensioners. Dahil once po na wala kayong kino-comply na AKOP kay SSS, matik po na ititigil ni SSS yung pension na natatanggap nyo monthly. Sa mga bagong survivor spouse pensioner ngayon, di ba? Pag nagki-claim po kayo ng death claim sa SSS, nire-require na po kayo na kumuha din kayo ng SSS number. Mas maganda yun guys, tapos hulugan nyo kahit yung pinaka-minimum lang na contributions monthly. Alam nyo, ma-appreciate nyo yung SSS nyo kapag dumating po kayo sa point na pag kailangan nyo pong mag-loan, makaka-loan kayo. Pag nagkasakit kayo, may makukuha kayong benefit sa SSS. At yung pinaka-concern nyo, pag namatay kayo, so yung maiiwan yung beneficiary, may makukuhang funeral at death claim sa SSS dahil mayroon ka pong SSS contributions. Sa ngayon po, ang minimum contributions ng voluntary members sa SSS ay 750 monthly. And depende na po yan sa inyo guys. Kung magkakaroon kayo ng extra money, no, pwede nyo pong taasan din ang contributions nyo sa SSS. Okay po, sa ating mga SSS spouse survivor pensioner, so ang dami dito, no, magtatanong, ma'am, paano pag nawala kami? Survivor, may makukuha pa ba ang aking naiwang anak na funeral at death claim? Tandaan nyo guys, kapag ikaw, SSS survivor spouse pensioner, wala kang sariling SSS contributions, pag nawala ka po, stop na po yun. Wala na pong makukuhang funeral at death claim yung maiiwan nyo guys. Okay, dahil yung kinakarga nyo ngayon, yung tinatanggap nyo ngayon na monthly pension guys, hindi naman sa inyo yan eh. Contributions yan nung namatay na member. So hindi pwedeng pag nawala ka survivor, malilipat sa ganito, malilipat sa ganito. Hindi po, malulugi sa SSS dyan guys. So hanggang sa'yo lang yan, legal spouse. No, pag nawala ka, stop na rin yan. Maliban na lang kung meron kang sariling SSS contributions. Alright, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.